Sige po. Kumpara po sa Panginoon yon, mas malakas dapat na palakpak para sa Lord. Amen. Praise God. So, ayun, congratulations po ulit, no? Yung mga kabataan natin. Nagkukwentuhan kami ni Pastora Cora nung Sunday. Sabi po niya, nakakatuwa yung mga kabataan kasi kung titingnan mo sila, para silang naglalaro-laro lang, no? Pero kapag may event, may mga activity, talagang kita mo yung nila, yung dedication nila na ma-organize yung mga even yung smallest details. So, praise God sa event nila. Palakpakan ulit natin yung Panginoon. And patuloy po natin silang ipanalangin. Natuloy-tuloy po yung kanilang efforts and yung fruit, 'di ba? Makita natin sa kanilang mga buhay. So, hindi ko na po papahabain pa. Ang akin pong topic for this tonight po, no, dahil tayo po ay nasa anong quarter na ba tayo? Third. Ayan. Na pa ako sa bilang, 4 lang yun, no? Tapos, nawala pa sa bilang. Third quarter po ay relationship. Okay. So, tayo po, bilang mga tao, ay nilikha para magkaroon ng relationship. Tama po? Amen po kayo doon? Ayan. So, sa ating po mga buhay, marami po tayong mga iba-ibang relationship. Ang ilan po sa atin ay mga nanay, mga tatay, tayo ay mga anak, di ba? Lahat naman sa atin. Meron tayong mga kaibigan, yung iba po may mga asawa, yung iba po, di ba meron din tayong relationship sa ating mga co-workers, nagtatrabaho sa business, di ba? Meron po tayong mga kliyente, kaklase, ganyan, para sa mga estudyante. So, ito pong mga relationships na ito, marami po yan sa ating buhay. And some of these relationships, brothers and sisters, it can bring us joy, di ba? Masaya tayo pag nakikita po natin yung bawat isa na, kunyari, merong pumunta ka sa isang lugar, tapos nakita mo yung kaibigan mo doon, syempre, masaya ka, no? And some of these relationships, kagaya po dito sa church, it can help us grow in our faith, in our spiritual walk with the Lord. So kaya nga po, meron tayong mga mentors, o kaya meron tayong mga leaders, may mga coordinators po tayo, officers po sa atin pong mga core team. Kasi ito rin po yung mga tao na tutulong sa atin, sa ating paglago. But if tayo po ay magiging tapat, mga kapatid, yung ibang relationship po sa buhay natin, it will challenge us. Ayan. Hindi po lahat okay na relationships. Some of them, 'di ba? If we are really honest talaga sa ating buhay, some of these people may hurt us, no? Nasasaktan po natin yung isa't isa. And among these relationships, alam ko po na hindi na po kayo bago dito. Alam niyo po yung topic ko nga, sabi ko, Lord, ano po ba? Ito parang masyado namang simple. Pero isang paalala po sa atin to ng Panginoon that our relationship with Jesus, yan, i-flash natin yung Jesus. Kasi, inspired yan ng journaling with Jesus. Ayan, yung ginawa po ng mga youth kasi nag-journal po sila. So, our relationship with Jesus is the one relationship sa buhay natin which always comes first. Amen. Amen po, no? yun po yung pinakamahalaga. But the truth is, yung relationship po natin sa Lord, relationship po natin kay Jesus, ito po ay nakakaapekto sa lahat po ng mga relationship. Ayan po pala, nakalagay pala. The way we relate to Jesus will affect how we relate to other people. So bakit? Kasi kung naiintindihan po natin yung biyaya ng Diyos, mas makakapagbigay po tayo ng biyaya sa ibang tao. Kung naiintindihan natin ng lubos kung paano po tayo pinatawad ng Diyos, makakapagpatawad po tayo sa ibang tao. Kung naiintindihan natin yung fruit of the Spirit, yung patience, yan, yung mahabang pasensya,
tayo daw pala ay magkakaroon ng mahabang pasensya. Yun, 'di ba? So, ito po yung effect ng pagkakakilala ni Jesus. And kung talagang nauunawaan po natin yung pagmamahal ng Diyos, tayo rin din po ay makapagmamahal ng lubos. Ano po? So, kaya naman po, yung buhay Kristiyano, yan, nag-i-intro lang po ako, no? Buhay Kristiyano, hindi lang po yan about sa pag-attend po natin. Yan. Praise God, kasi dumarami po tayo sa ating midweek service, no? Hindi lang po tayo nag-aaral ng mga truths sa Bible, hindi lang natin dinadagdagan yung knowledge natin, na marami tayong alam kapag nagtanong si Ate Grace doon sa Sunday Word. Meron ba? May nakaka-finish pa ba? Ayan. Ay masasagot natin kung sino yung mga yon. So hindi lang po yon, no? Pero yun daw po ginagawa po natin, no, na pag-aaral, na pag-attend, na yung efforts po natin sa atin pong attend, it allows us to be transformed ni Jesus. So, i-allow din po nating i-transform tayo ni Jesus. That's why, makikita po sa buhay natin na tayo po ay Kristiyano. So, ang tanong po natin, wala po yan dyan, wala pa yan. Huwag kayong kabahan. Ang tanong ko po ngayon, ano po ba ang itsura ng isang Kristiyano? Yan. Sige po, pwede po kayong magsalita. Gwapo. Praise God. Amen po. Amen ba doon? Gwapo, maganda daw. Amen. Ano pang itsura ng isang Kristiyano? Masaya. Masaya. Ano pa po? Paano mo kunyari makikita? Kapag nagpe-pray, ganon, Kristiyano kayo yun. nung dati po sa high school ako, kapag nakikita ko na iba yung prayer niya, 'di ba, kunyari hindi nagsa-sign of the cross, ganyan. Sabi ko, baka Kristiyano 'yun. Marami pa naman po ibang relihiyon sa mundo, pero 'di ba? Nandun na po yung yung tinitingnan mo. So, Kristiyano kung nakikita mo na nagcho-church, na po. Kristiyano kung makikita mo may dalang Bible. Nako, meron pa ba niyan? Sige nga po, patingin nga po ng mga Biblia natin. Ayan. Ayan. So, yung iba po nasa cellphone, nasa iPad na mga high-tech na ang Bible. Or, Kristiyano, kapag ito naaalala ko kasi shinerto ni pastor, yung sumakay daw sila ng jeep, tapos naka-coat and tie siya. Di ba, pastor? Ayan. So, saan kaya ito pupunta? May hearing ba to? Abogado pala, no? Hindi niya alam, senior pastor. Ayun. So, ang Kristiyano daw po ay dapat kawangis ni Jesus, ni Christ. Ayan, kaya nga po tayo Kristiyano, no? Dahil dapat kawangis ni Christ. And dahil ang church ay hindi po yung building, hindi po siya yung Lianas, yung Win Center, hindi po ito yung church, but sino po? Tayo po, ang church. Amen. Yan. Tayo po ang church, so dapat pala yung church ay kawangis din ni Jesus. So yan po yung ating pag-uusapan tonight. So ang ating pong title ay Known by Love. Yan. Love. Building a community that looks like Jesus. Kung paano po natin yan ma-aim. So yun po yung susubukan nating sagutin ngayong gabi. At ang tema po natin, how do we build a community that looks like Jesus? Paano po natin ito gagawin bilang isang church? And yung text po na ating pag-uusapan is from John 13:34 to 35, at hinihiling ko po yung bawat isa na tayo po ay tumayo upang basahin po yung atin pong maikli lang po kasi ito. So basahin po natin ng sabay-sabay. John 13:34 to 35. 1, 2, 3. A new command I give you. Love one another. So you must love one another.
By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong salita, Panginoon. Maikli man tong mga verses na ito, Lord, at lagi-lagi naming naririnig, Panginoon. Ito po ang mga salita, Lord God, na ibibigay mo sa amin ngayong gabi. Nawa, Panginoon, lumusan naming maunawaan, Lord God, yung mga salitang ito sa tulong ng wisdom ng banal mong Espiritu, O Diyos, na ikaw po, O Diyos, yung siyang mangusap sa amin. Panginoon, alisin mo po kahit anong makakahadlang sa amin, kasalanan, mga alalahanin, kabigatan, Panginoon, upang lalo po naming maunawaan, maranasan, Panginoon, yung mga salita mo. At ikaw, Panginoon, yung siyang sa amin ay mangusap, Lord God. At nawa, Panginoon, ang mga salitang ito ay patuloy naming sa buhay, Lord God, panghawakan, Lord, dahil alam po namin na ikaw po, O Diyos, ang siyang nagbigay nito. Ingatan mo po yung aming pong bahay-sambahan, palibutan mo ng iyong Holy Spirit, and even, Lord God, abutin mo po, Panginoon, even yung mga nanonood sa amin sa kanilang mga bahay at kung nasaan man po sila. Salamat, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo ang papuri at pagsamba. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay maupo. And ang sabi po dyan, napakaikli po, no? Siguro nga po yung iba po ay memory verse po na to. Sabi po dyan, "No command I give you, love one another as I have loved you." So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. And ito po, sabi ko nga ay siguro maaaring direct na command mula kay Jesus. And it may sound simple, actually common, dahil naririnig po natin ito, that this is God's command. And ang sinasabi po ni Jesus dyan, hindi lamang po niya sinabi na love one another, pero may binigay po siyang standard. At sabi po niya doon, "As I have loved you, so you must love one another." So, ito po yung nagbabago sa lahat. Because now, makikita po natin, hindi po pala yung pag-ibig ay based sa feelings lang natin. Hindi lamang po tayo magmamahal, di ba? Kung paano po tayo minamahal ng ibang tao, sabihin natin, ay parang ang pangit naman ng pakikitungo niya sa akin. Ganon ko rin siya papakatunguhan. Parang hindi po ganon pala. So, sometimes, magmamahal din tayo if sinasabi natin, kasi deserve naman niya yung pagmamahal ko. Deserve naman niya yung pagtulong ko. Deserve niya yung ibibigay ko. So, hindi po pala ganon. Kasi sabi po ni Jesus, sabay-sabay nga po ulit tayo, "As I have loved you, so you must love one another." So brothers and sisters, ang standard po natin ay si Jesus at wala na pong iba. And after that, meron pa pong mas challenging na sinabi si Jesus. Dalawa lang. Una po yan, "As I have loved you, so you must love one another." Ang kasunod, sabi niya, "By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." And it says something about our relationships po. Dahil ngayon po, titingnan po natin kung ano po ba yung dapat natin gawin. Sabi natin, we are to build a community of believers that looks like Jesus. So ano po ba yung sinasabi ng Lord dito sa kanyang salita about that? So ang mga punto po natin, we first, tatlong R. We first receive His love, reflect His love, and reveal His love. So isa-isahin po natin. Una, receive His love. Yan. Sabi po ni Jesus, "As I have loved you." Kung paano kung paano ko kayo minahal. Sabi po niya yan, And ito po yung commandment ni Jesus dun sa kanyang mga disciples na ito po yung kausap niya at this time. So, pinaalalahanan po ni Jesus sila, and hindi po sinasabi ni Jesus, sige, magmahalan kayo para mahalin ko kayo. Hindi po ganon ang sinabi ni Jesus. Kung paano ko kayo minahal, ganon kayo magmamahalan. Yun po yung sabi,
As I have loved you, love one another. And ibig pong sabihin, no, yung ating pong pagmamahal sa ibang tao, ano man pong uri ng pagmamahal yan, sabi natin may iba't ibang klase ng pagmamahal. Pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa anak, sa kaibigan, sa asawa, kahit ano pong uri ng pagmamahal na yon, ang source pala dapat nun ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi po sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Diba? Ito yung mga memory verse na natin to eh. We love because He first loved us. And yung pong buhay Kristiyano, hindi po yan nagsisimula sa pag-ibig natin sa Diyos. Diba? Hindi naman natin pinili ang Diyos. Tayo po ang pinili ng ating Panginoon. And siya po ang una na nagmahal sa atin. That is why, yung sabi nga po, best relationship na pwede natin talagang maranasan sa buhay na ito ay walang iba kundi ang relationship natin sa Panginoon. Pero hindi po sinasabi na hindi na importante, no? Sabi na, wala na pala akong dapat relationship kasi ang pinakamahalaga ay si Jesus. Hindi po. Sabi po, no, yung human relationship po, mahalaga po talaga yan. Kailangan po natin ng pamilya. Kinakanta pa nga ito, di ba sabi, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili. Wala pong ganon. Kailangan po natin ng pamilya, kailangan natin ng kaibigan, kailangan natin ng community at ng church. And ang sinasabi po dito, although kailangan natin at mahalaga ang mga relationships na ito, wala pong ibang relationship ang makakapalit that can take place, the relationship we have in Jesus. Bakit po? Maaari ka pong i-encourage ng iyong mga mahal sa buhay, pero hindi po nila kayo maliligtas. Amen. Wala naman pong ganon. Pwede po kayong samahan ng mga tao, they can walk with you, they can journey with you sa inyong buhay, but hindi po sila yung pundasyon ng buhay ninyo. People can love you deeply. Sabihin, eto na, maranasan mo yung pinakamatinding pagmamahal. But, even yung pinaka-best po, na people, kung sino po yung pinakamahal nyo ngayon, yung inyong asawa, yung inyong nanay, yung inyong anak, yung tatay ninyo, kaibigan. Etong mga taong to, sabihin yung mga favorite na people ninyo, they can even fail you. Kasi imperfecto pa rin po sila. Wala pong taong perfecto. So, the only thing, ayan po, yung parang, kita ba dyan? Ayan. Kasi para siyang puzzle, Para, yung puso parang puzzle. Meron pong void dyan sa ating mga puso nang makaka-place lang yan, makakabuo lamang yan, ay walang iba po kundi si Jesus. Maaari man pong itry natin na i-fit yung ibang mga tao dun sa void na yon, pero hindi po siya kasya. Si Jesus lamang po ang kalamanan yan. And kung titingnan po natin yung context nung binasa po natin, yung John 13, mas maiintindihan po natin yung pinaguhugutan dito ni Jesus. Bakit po? Ano po yung konteksto ba ng John 13? Yan. Kasi natin to, ginawa na natin to mga kapatid sa ating church. Kailan ba? April. Holy Week, Yung washing of feet. Dito po, hinugasan ni Jesus yung mga paa ng kanyang mga disciples. And can you imagine, mga kapatid, yung panahon kasi na yon, wala pang Grab, wala pang joyride. Ang mga tao naglalakad from point A to point B. So ang mga paa po nila ay marurumi. Di ba? Imagine niyo po, hindi naman po sila nakapaa. May sandals naman po siguro ang mga disciples. Pero marurumi pa rin po yan. Imagine niyo po yung mga kalsada noon. Di ba? Hindi pa po, hindi pa asfalto. Ganyan. So, marurumi po yung kanilang mga paa. Ngunit, ano po yung ginawa ni Jesus?
Hinugasan po niya, ayan, lumuhod sa kanyang mga alagad. Siya na tinatawag na Master, siya na tinatawag na Lord. Lumuhod po siya. And ito po yung nangyari, no? Hinugasan po niya yung paa ng kanyang mga alagad. Sino ba itong mga alagad na to? Mga perpekto ba sila? Mga lagi ba silang sumusunod? Hindi din, Sino ba yung mga hinugasan niya? Si Peter? Si Peter na, alam natin, si Jesus, alam niya po yung timeline, alam niya po yung mga mangyayari, alam niya yung nasa puso, nasa isip ng mga tao. Si Peter na soon, i-deny siya, hours after this event, i-deny siya, di ba? Ng 3 beses. Tapos, meron siya mga disciples na nag-aaway-away. Naniniwala po kayo yung mga disciples nag-aaway-away din. Di ba? Kasi iba-iba po yung upbringing nila. Merong mga mangingisda, merong mga may aral, tax collector, and iba-iba pa, may architect, ganyan. So, iba-iba po yung upbringing nila. Maaari, doon sa mga teachings ni Jesus, nagtatalo-talo din po sila. Sabi pa nga, di ba, si James and John, humihingi pa ng place sa kaliwa at kanan ni Jesus for greatness, a place of greatness. And ito pa, pinakamalala, mga kapatid, sino pa ang nandun? Si Judas. Di ba? And Jesus knows ano yung mangyayari after this. Kasi ang after po niya, yung mga oras po na yan, nandun na po yung pag-arrest kay Jesus. At dire-diretso na po yun sa trial niya and then sa kanyang crucifixion. Pero ano po ang ginawa pa rin ni Jesus, di ba? Wala po siyang nilagpasan. Lahat po ng paa na yun, hinugasan pa rin po niya. And sabi pa rin po niya doon, di ba? Doon sa binasa natin, as I have loved you, so you must love one another. So he is speaking about a love that serves, a love that sacrifices, a love that remains faithful, a love that gives. And brothers and sisters, after a few hours ng washing of feet po na yan, gagawin po ni Jesus yung pinakamatinding expression niya ng pag-ibig sa atin. At wala pong iba yun, kundi ang pagkamatay niya sa cross ng Kalbaryo. So, sa John 15 po, ang sinabi po niya doon, greater love has no one than this, to lay down one's life for his friends. Yung cross po, ito po yung clear picture. Sana pag nakakakita tayo ng cross, ito yung clear na larawan ng pagmamahal ni Jesus para sa bawat isa. But, ito po ang nangyayari, kapatid. Kahit alam po natin yon, sometimes we struggle to love pa din. Struggle din tayo, Sabi pa nga, may naririnig akong term dati sa, mga di kamahal-mahal. Ayan daw. Parang naging popular yan dati. Sa mga di kamahal-mahal. Ayan. Pero, ito pa po yung sinasabi, sometimes, try po natin talaga sa sarili natin na magmahal. Pero, brothers and sisters, ang paalala po ng Panginoon tonight, ito po, we cannot give what we refuse to receive. Sabi po natin, ang mas popular dyan, you cannot give what you don't have. Pero ito po yung sa atin, we cannot give what we refuse to receive. Kasi minsan, we struggle to love. Paano ko ba siya mamahalin? Paano ko ba siya paglilingkuran? Paano ba kami magiging okay? Ganyan. But, minsan, sa sarili po tayo humuhugot. Ayan. We try to forgive sa sarili lang natin, We try to be kind, Paano ba ako magiging mabait? Paano ba ako magiging patient dito sa mga taong ito? Ayan, sabi nga sa mga hindi kamahal-mahal. But, ginagawa po natin siya in our own strength. So, kapag sa atin pong sarili, talagang mapapagod po tayo, Tayo po ay mauubos, sabi nga. Mauubos po tayo. So, that's why, bago po natin tanungin siguro kung paano ko ba siya mamahalin. Siguro po dapat itanong natin, am I close to the one
who defines love. Oh, close ba ako kay Jesus? Siya yung pag-ibig di ba? Kasi po, yung ministry natin, yung mga activities po natin sa church, hindi po yan yung evidence ng intimacy natin with Jesus. Amen po. Di ba? Pwede po tayong umattend. Sabihin natin, perfect mo yung mga services. Midweek, lahat ng midweek nandun ako. Night of prayer, nandun ako. Every month, 12 months yon nandun ako. Tapos uma-attend pa ako ng Sunday service, maga at sa hapon. Oh, grabe na yon, di ba? Double portion. Maga at hapon. Hindi ako nawawala dyan. Yan. So, meron po ba na? Nakaka-perfect attendance. Pero yun, hindi po nare-replace, yung intimacy natin with Jesus. Yung serving po natin, paglilingkod natin, sabihin mo, nandun ako sa lahat ng ministry, nandyan ako sa praise and worship, nasa prayer, nasa Win Kids, nasa youth, YA, ladies, men. Ayan, na-confused na. Kung saan siya talaga. Nandun ako sa lahat. Diba po? Pero hindi pa rin po, kapatid. Mare-replace niyan yung intimacy natin with the Lord. Even yung pag-alam po natin sa Bible, sa uluman po natin, yung mga pangalan, sa uluman po natin, lahat-lahat dito sa Biblia, mga memory verses, Bible verses, hindi pa rin po yan yung evidence that you are really intimate and walking with Jesus. Nakaka-bother, kasi minsan, akala po natin, yun na yun. Parang attendance na ako, check. Parang duty na lang yung pagpunta ng church or pag-join sa fellowship, pag-send ng devotion. Ayan. Kasi, chine-check kasi. Pero, nanguya mo ba talaga? Talagang nagrema ba yung salita ng Diyos sa iyo? Yung reflection mo ba? Talagang reflection mo yon sa sarili mo? O pinilit mo lang? So, ayun po. We can be busy, we can be busy doing things for Jesus while becoming distant from Jesus. And kung hindi po kayo naniniwala dyan, tingnan po natin yung buhay ni Judas. Mga kapatid, for ilang years na nagmi-ministry si Jesus, Judas was there. Sabi nga natin, hinugasan pa yung paa niya. Siya ay ingat yaman. Medyo mahalaga yung posisyon ni Judas, mga kapatid. Kasi maraming supporter, syempre, si Jesus. Maraming, hindi lang naman mga mahihirap, mga balo, yung kanyang tinutulungan, or nabibless sa kanyang ministry. But merong din, syempre, mga nakakaluwag-luwag. Kaya nagsusupport mga ito kay Jesus. So, napakahalaga nung role niya, kung dun sa disciples, siya yung ingat yaman. And he was there, di ba? Doon sa kanyang pag-aaral, traveling with Jesus, walking closely kay Jesus. Pero, ano po yung niya, ano po yung ginawa niya, At the end, pa rin po siya, Nag-give in pa rin po siya doon sa temptation. And, ito pong pagtatraidor niya kay Jesus, ang naging paraan din para ma-fulfill yung prophecy. Pero, tingnan nga po natin, ang hirap isipin na ikaw, kasama mo na si Jesus, pero still missed, being saved by the Lord. Sa Bible nga po, kung titingnan niyo po, hindi niya po tinawag na Lord si Jesus. Ano po ang tinatawag niya kay Jesus? Kung makikita niyo po, Rabbi. Kasi for Judas, si Jesus po ay rabbi lamang, teacher. But never in the Bible na maririnig niyo siya na tinawag niya si Jesus na Lord, na Master of his life. So, let's check our hearts. Ano ba si Jesus sa'yo today? Is he really your Lord, your Savior, or he is just your rabbi, your teacher? Delikado po yan. Dahil alam po natin kung ano pong kinahinat na ni Judas. Huwag po natin yun gagawin. And
Meron pa pong isa, even si Martha. Nirebuke po siya ni Jesus, di ba? Doing ministry, serving Jesus the way na alam po niya, ito po yung maganda para sa kanya. Ito po yung kailangan ni Jesus. Pero ang sabi po ni Jesus, hindi naman niya sinabi na mali, yung ginawa po ni Martha. Ang sinasabi lang po niya, mas maganda yung ginawa ni Mary because Mary enjoyed His presence. At yun po yung gusto niya kay Martha. Huwag kang mag-alala. Masyado kang nag-aalala, sabi niya kay Martha. Ang gusto po ni Jesus, ini-enjoy po natin yung kanyang presensya. No? Kung titingnan po natin yon, ini-enjoy mo ba yung mga activities dito sa church? Yan, kapag may event, parang yes, go. Attend tayo. Kapag may family day, nako. ang saya-saya, Pero, are we enjoying Jesus every day po ng buhay natin? Are we enjoying His presence? Yan. Because, ito po yung sinasabi, the healthier your relationship with Christ, the healthier your relationships become. Yan nga. Kasi, receive nga muna di ba? Yung relationship muna na ino-offer ng Lord sa atin, bago tayo makakapagbigay ng relationship sa iba. So, tanungin po natin yung mga sarili natin tonight, how is my relationship with Jesus? How is my relationship with Jesus? Ano po? So, yan po yung sinasabi. When we receive His love, kung talagang natanggap po natin ito, hindi po natin ito kayang i-keep lang sa sarili po natin. Ano po ang mangyayari? This love must be reflected po sa ating mga buhay. So, yun po yung pangalawa. Reflect His love. Sabi po doon, binasa po natin, as I have loved you, so you must love one another. So, dahil naintindihan na po natin yung pagmamahal ng Diyos, ganun daw po natin iibigin yung isa't isa. So, sabi, yung relationship po natin kay Jesus is personal, hindi ito namamana. Sabihin naman, ay kasi yung nanay ko may relationship kay Jesus, di kami din close na. Hindi po ganon. Personal po ito. Hindi po ito namamana. Hindi dahil close ka dun sa kaibigan mo na close kay Jesus, close ka na. Hindi. Ito po ay personal. Pero, sabi nga po, this is personal but it's not to be private. Iba po yung personal sa private. Yung private parang ikaw lang Ikaw lang yung nakakaranas nito. Pero ang ginagawa po ng Lord sa atin as tayo po ay binabago, sino po dito ang binabago ng Diyos araw-araw? Amen, amen. Ayan. Ginigising ko lang po kayo. Kung tayo po ay binabago ng Diyos araw-araw, binabago din daw po tayo kung paano tayo makikisalamuha dun sa ibang tao. So, ito daw po yung simula ng pagiging isang church community po natin. So, hindi lang po tayo hindi lang po tayo church or mga tao na nagmi-meet tayo every service, hindi lang po tayo ganon, hindi lang po tayo yung naniniwala sa isang doktrina, sabihin mo na, member ako ng Word International Ministries, so hindi lang po tayo ganon, but sabi po, the church is a community of people who have been loved by Jesus and are learning to love one another like Jesus. So, sabi po dyan, learning. hindi po isang ganun lang, perfecto agad tayo makakapagmahal kagaya ni Jesus. But we are learning to love one another. Kasama po tayo dyan. So, that's the way, yung to build the community. Kaya po ang tawagan po natin dito sa church, ano po ang tawagan natin? Sister, brother, ayan. Kasi tayo po ay mga magkakapatid. Hindi po tayo sabihin natin na magkakatabi kayo, pero relationally, parang magkalayo pa rin kayo.
Paano mo sasabihin yon? Sasabihin pa naman ni pastor, sabihin mo sa katabi mo. Ganyan. Pero hindi mo na makilala yung katabi mo. Ganyan. Minsan may ganyan po tayo sa sa Lianas kasi mas marami po tayong kasama doon. Buti po dito magkakakilala po tayo kahit papaano. Pero yun nga po, sometimes we can serve the same ministry pero magkakagalit. Nako, wala naman tayo yan. Wala naman sana niyan dito sa Win Calamba. O kaya may mga sama ng loob, Or we can sing the same worship song, pero hindi tayo makapag-open up sa bawat isa. Hindi tayo tapat sa bawat isa. Po. So, we can say, tayo ay nagtatawagan ng brother, sister, pero hindi naman natin pala kini-carry yung burdens ng bawat isa. So, yung church community po, hindi po siya nagsisimula sa pagiging near sa bawat isa. Yung present ka, syempre, hahanapin po natin yung mga katabi po natin. Pag may nawawala, hahanapin po natin. But, tayo po, this church community is built up by the love of Christ. So, ito po yung nag-unite sa atin as a community. So, tingnan po natin, ano po bang ibig sabihin that we are loving like Jesus? What does it mean to love as Jesus loved? So, love as Jesus loved. Una po, Jesus loves, serves. Jesus love, serves. And nakita po natin yan, doon sa sabi nga po natin na washing of feet. Hindi po natin tatanungin sa sarili po natin, or tatanungin, kapag may nakita po tayong tao, ano ba yung tutulong nito sa akin, taong to? Ano po yung maaambag niya sa akin? Maaambag nito sa buhay ko. Kasi minsan, di ba, hahanapan mo pa ng ganun. Tapos, kapag meron, hindi, may connections to. Ganyan, mahalaga to. Matutulungan ako nito. Tapos, tsaka lang po natin siya bibigyan ng place sa puso po natin. Hindi po, kagaya ni Jesus, He served. He gave, He knelt down. So, instead of isipin po natin ano po yung maaambag ng taong to sa akin, isipin po natin yung magagawa po natin, doon sa isang tao. How can we help? How can we love them? So, yan po yung Jesus love serves. Pangalawa, Jesus love is patient. May pala. Ayan. Jesus love is patient. Yan. So, sinasabi nga po, si Jesus, very close siya dun sa kanyang 12 disciples. And, makita natin yung ang tawag po nito, mga ugali ng kanyang mga disciples. Ano po si Peter? Di ba si Peter, napaka-impulsive niya. Medyo parang, sugod na sugod, Parang action agad talaga si Peter. Si Thomas, ano po ang ginawa ni Thomas? He doubted Jesus, di ba? Nagduda pa siya. Sige nga, kung ikaw nga si Jesus na nabuhay muli. Yan. Si James and John, parang gusto pa nila, nagsiselos kay Peter, Gusto nila, meron din silang posisyon, meron din silang place sa tabi ni Jesus. So, ito pong mga disciples na ito, hindi po natin alam kung paano nila tinest, ang patience ni Jesus. Buti na lang, napaka-patient ni Jesus, sa kanyang mga alagad. And, ayun po, kailangan po natin tong maintindihan din because si Jesus, kahit alam niya po na ganun po yung mga disciples niya, He continued to teach them. Hindi po niya give-upan ang mga ito. Kino-correct ni Jesus itong mga disciples nito. Sinasamahan pa rin niya itong mga disciples na ito. Hindi sabihin na, huwag ka na nga sumama, huwag ka na nga sumunod. Ang kulit mo Wala pong ganun, yung parang nag-give-upan na. Because this is what the church is. Po. We want a loving church. And ito pong loving church na ito, we have to admit, tayo po ay binubuo ng mga tao na hindi talaga perpekto. Amen po, di ba? Wala pong perfect sa atin. Kapag meron pong perfect church sa atin, pag pumasok na po tayo doon, wala na, hindi na siya perfect. But
ito pong idea no, ng community, maganda po siyang isipin. Sabihin natin, maganda na we build community until someone, no, ano tawag doon? Madidisappoint ka sa someone. Yan. Parang okay sana, no, na we are to love, we are to build community, hanggang sa makita mo, ay, may kumukontra sa'yo. O kaya, yung unity, di ba? Ang ganda ng idea ng unity. Biro mo, sama-sama kayo, magkaka-church as a family. Napakaganda, no? Until someone, magiging kontrabida din. Mali ka naman Mali naman yan, hindi naman dapat ganon. Dapat ganito. Yung forgiveness, yung pagpapatawad sa isa't isa, napakagandang konsepto po niyan. Until someone hurts you. Diba? Kung ikaw na yung nasaktan, diba? Makikita mo pa yung maganda yung forgiveness. Hindi na. Ang hirap na. Yung patience, sige sabihin natin, fruit of the Spirit, Lord, give me patience right now. Right now, ganyan. Pero, until someone, di ba, sobrang kulit, iti-test yung patience mo. And ito po yung challenge para sa atin. Kasi, tayo pong Christian community, tayo po talaga ay mga imperfect people. So, sabi nga po, but we are serving a perfect God. So, we have to have room for grace. Hindi si Ate Grace. Room for grace sa bawat isa. Bakit? Kasi people, talagang hindi ka po tayo magkakaintindihan. Meron po talaga tayong di pagkakaunawaan. Kung minsan, maaari pong yung iba sa atin magkakamali. People will hurt us. Pero mga kapatid, magagawa din natin to sa iba, di ba? Hindi naman tayo lang yung sinasaktan, hindi naman tayo yung nakaka-notice ng mga pagkakamali Tayo din, di ba? Nagkakamali din po tayo. We hurt other people too. Pero ang question po, hindi kung magkakaroon ng conflict o wala. Ang question po, when conflict happens, yan, let's ask ourselves, when conflict happens, will I respond like Jesus? And minsan yan, late na yan, nare-realize, nauuna yung pagiging natin, ano ba tawag doon? Nagiging proactive or reactive pala, reactive. Nagiging reactive kasi parang, yung gusto mo agad i-defend, yung sarili mo. Pero, alalahanin po natin, that we should respond like Jesus. Kaya napakaganda po, na talagang hindi magsalita out of emotions muna, hindi gumawa ng kahit na out of yung emotions, mag-isip-isip, mag-pray, huminga, and alalahanin po natin, kung paano ba si Jesus ba? Ito, paano ba niya to aatakihin? Paano ba niya to sasagutin? So, pangatlo, Jesus' love is truthful. So, sabi po, yung Christ-like love daw po, it's not pretending that everything ay okay. Hindi po ito, sabi, truthful. So, si Jesus, yung mga disciples niya, of course, sabi nga natin, nagkakamali, nag-aaway, hindi nagkakasundo-sundo, kinokorek po sila ni Jesus, And ganito po yung love as taught to us by Jesus. Hindi po laging nag-a-avoid ang love like Jesus. Sometimes, sabi ko nga kanina, hindi rin tayo agad-agad nag-a-act sa emotions natin. But sometimes, love looks like yung lumalapit ka talaga dun sa tao and sasabihin mo, sige, pwede ba tayo mag-usap? Diba? Sometimes, ganun po yung mukha ng pag-ibig na ito. It confronts gently. It establishes boundaries and it tells the truth. Sabi po sa
Ephesians 4:15. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Paalala po yan ni Pablo. Speak the truth in love. So, dalawa daw po dapat yung present, no, sa ating pagko-confront na ito, sa ating correction na ito. Kasi yung truth without love daw po, medyo harsh yun, no? Kasi ito yung ibababa mo, ito yung katotohanan, ano? Pero, ano po yung sabi, speak the truth in love. Kapag love naman po, yung mahal, nagmamahal ka lang ng nagmamahal, i-accept mo lang ng i-accept, wala po yung katotohanan, parang mababaw daw po yun. No? It is shallow. Pero si Jesus, tinuruan niya po tayo to have both. Truth in love. And in this way, maaari po tayong magkaroon ng magandang relationship sa ating kapatid. And ito pa po yung last sa love as Jesus loves. Sabi natin, Jesus love serves, it is patient, it is truthful. Jesus love forgives. Wala daw pong magtatagal na community. Kahit anong community po yan. Community sa church, community sa school, sa ating friendship, sa ating trabaho, kung walang magpapatawad. Bakit po? Kasi ito pong mga taong ito, of course, tayo po ay magkakasakitan. Pero naalala niyo po yung devotion natin nung Sunday, Colossians 3. Ang sabi po doon, bear with each other. Make allowance. Ayan pala. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you. So, you must forgive others. Ano po? So, magkaroon daw tayo ng allowance. Hindi yung kapag tayo ay nasaktan, magtatanim na tayo ng sama ng loob. Magtatanim na tayo ng galit. Hindi po tayo farmer. Meron po bang dito? Farmer? Nagtatanim ng sama ng loob. At sinabi na po natin yan, paalala na po yan ni Pablo sa atin, na tayo po ay magkaroon talaga ng allowance sa faults ng isa't isa. And sabi, sa ating pagpapatawad, alalahanin natin. Remember, the Lord forgave you. Ikaw nga pinatawad ng Diyos di ba? How much more ikaw dapat magpatawad sa ibang tao. And it doesn't mean po na lagi ko nung tinuturo kapag nagtuturo ako about forgiveness, it doesn't mean na magpe-pretend ka na hindi nangyari yung fault. Kasi mahirap po yun, kapatid. Sabi nga po, hindi po katuroan ng Diyos yung forgive and forget. Cap yun, hindi yun scripture. Cap, yung forgive and forget. Pero ang sinasabi po ng Lord, di ba? Remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. This is a command. And ito po yung sinasabi ng Diyos, that kahit si Jesus, po yung ginagawa niya sa ating mga kasalanan, di ba? Sabi po doon sa 1 Corinthians, yung love po ng Lord, it keeps no record of wrongs. Yan. Wala pong historian. Hindi yung naka-file pa yung mga kasalanan ng tao, tapos kapag nag-aaway kayo, i-bring up, may ganito ka kaya dati. Nung 2014, ganito yung ginawa mo sa akin. Alam pa niya yung date. So, hindi po ganon. Ang pagpapatawad. Yung sinasabi na, anong tawag doon? Pinatawad ko na siya pero ayoko siyang kausapin, ayoko siyang makita, ayokong hingahin yung hininga na hinihinga niya. Ganyan. Mga ganon po, ganong level ng galit sa isang tao. Hindi po yun pagpapatawad. But God, ito pong forgiveness na ito, isa po itong regalo. Most especially dun sa ginawan ng pain, ginawa ng hurt. Dahil kapag hindi ka po nagpapatawad or may unforgiveness, sino po ang hirap?
Yung hindi nagpatawad, 'di ba? Sino yung hindi makatulog? Yung hindi magpapatawad. Kasi yung nakagawa ng sakit sa iyo, naghihilik. Ano? Mahimbing yung tulog niya, parang unfair. Ano? So sabi ko, hindi totoo, no? Stop yung forgive and forget na katuruan, kung sasabihin natin, ang sabi ng Lord, forgive and forget, hindi po yun sinabi ng Lord. Ano? Pero naniniwala po ako that God teaches us forgiveness. Sabi po, no, parang forgive and then God chooses not to remember. Siyempre, hindi naman makakalimutin ang Diyos. Alam niya lahat yan eh. Ano, even yung mga kasalanan po natin. Pero, ano sabi, He keeps no record. Hindi niya yun, hindi niya yung tinitingnan, yung record. Hindi siya nagkikip ng record. So, tayo po, no, we can forgive and we can choose not to remember. So, dati iniisip ko po noon, napatawad ko na naman siya, pero casual na lang kami. Alam hindi na masyadong close, ganyan. Hindi na masyadong nagpapansinan, Of course, yung relationship po, maaari po yung magkalamat and we cannot give trust. Kasi yung trust po talagang binibuild po yan sa isang relationship. It takes a long time para ma-build yung trust. So, pero hindi mo yun ikukunin dun sa isang tao na, ganito naman yung ginawa niya sa akin before. O kaya ganito naman yung ugali niya. Ayan. Kung ganun po yung mindset po natin, hindi pala tayo naniniwala na kayang magbago ng Diyos. Hindi pala tayo naniniwala na kaya tayong baguhin lahat ni Jesus. So, yun po yung isang malaking question. So, kung tayo po ay naniniwala na si Jesus po ay nagtatransform, tayo po ay magpapatawa din. Amen. So, yan. We build a community by reflecting the love we have received from Jesus. Yan po. No? We build a community by reflecting the love we have received from Jesus. Again, yung na-receive po muna natin kay Jesus, yun po yung ibibigay natin. And last po, reveal His love. Sabi po, dun sa ating main text, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Yan. So, nag-move po si Jesus dun sa kanyang mga disciples, pero in-expand niya. Dito kayo makikilala kung kayo ay nagmamahalan. Yan. So, sabi po natin, ano kaya ang itsura ng isang church na kamukha ni Jesus, di ba? Isang church dapat na nagmamahalan. Sabi nga natin, known by His love. Tayo ay nakikilala because we love one another. Hindi po perfect na mga tao. Sabihin natin, yan sa mga Win Kalamba, lahat yan, mababait yan. Kung iisa-isahin mo yan, walang pasaway dyan. So, hindi po. Meron pa rin pong magpapasaway, but we are to be transformed by grace. Yan. Not yung people po na laging bati, na sabihin natin, mga tagawin Kalamba, lagi yung walang kontrabida dyan, parang lahat yan, pag may sinabi ka, oo, lahat yung yung answer, naku po. Kung ang mga ministry gano'n, edi parang ang saya-saya mo siguro, Pero hindi po, But we are people who still, disagree with one another, pero tayo po ay nagkakaroon ng reconciliation, di ba? Sa bawat isa. We pursue reconciliation. At sabihin natin, mga Win Kalampan, walang nag-aaway doon. Uy, wala nag-aaway dyan. Ang babait niyan lahat, Pero hindi. yes daw. Pero napaka-ideal po yan. Parang yan po yung natin, life goals, ganyan. Yung walang mag-aaway. Pero, di ba, tayo pa rin po ay a church that can hurt one another, pero tayo po ay nagpapatawaran. Amen. Amen. Ayan. So, hindi po tayo yung mga tao, o hindi tayo yung church na
pare-parehas, 'di ba? Ng ugali, ng ang tawag doon, perspective, pero tayo po ay united ng ating Panginoong Hesus. So, ang mundo po, tinitingnan po ang Kristiyano kung paano po tayo mag-act sa bawat isa. Sabi po, the world is watching how we treat one another. Yan. The world is watching how we treat yun. One another. Gising na siya. So, yun. Meron po ako napanood, no? Sabi po, meron daw 5 gospel. Wala, cup din to. Cup. Wala mo to sa scripture. Pero, ang sinasabi po doon no, sa video, ang 5 gospel daw ay Matthew, Mark, Luke, John, and us. You. Yan. Tayo pong lahat. Tayo daw po ay tinitingnan talaga ng mga tao. Sometimes, yung mga tao pong ito, never pa sila nakakita ng Bible. Never pa sila nakabasa ng Bible verse. Pero we can show them Jesus by how we treat them, how we relate to them. So sabi nga po ni Jesus, by this, everyone will know. Lahat ng tao, makikilala kayo. If that you are my disciples, na tagasunod ko kayo, if you love one another. So, yung mundo po, they're watching our relationships. So, ito po, itong unity na to, it makes Jesus visible. Kung tayo daw ay nagkakaisa, it proclaims Jesus. It shows the world kung sino po si Jesus. And yun nga po sinasabi, iba-iba po tayo ng generation, may mga millennial, may Gen Z, yung iba pang mga generation, iba-iba ng personality, may introvert, extrovert, kung ano-ano pang word dyan. Iba-iba ng backgrounds, mga iba-iba ng gusto, pero yun nga, tayo po ay united in Christ. So, ito pong ating binibuild, hindi lamang po ito isang, sabi nga doon sa ating dati, WDP ba yun? Ay hindi, sa Win Kids ba, training na. Yung isang bata daw po, it takes a village to raise a child. Hindi lang po mother and father, Isang barangay, isang village, kasi napakarami pong influences ng isang tao, isang bata, para mag-grow siya. So, imagine po natin, as we build this community, ano po ba yung tinuturo ko? So, yun po yung itanong natin, what kind of community am I helping to build? Ako po ba yung isang tao na nag-e-encourage, na nakikinig sa ibang tao, isang tao na nagwe-welcome sa ibang tao, isang tao na mapagpatawad o nagbi-bring ng parang reconciliation, isang tao na hindi pumapayag na may nalalagpasang tao din. So kasi po yung community, hindi lang po siya trabaho ni pastor. Naku, kakawawa naman si pastor kung siya lang yung magbibuild ng community na yan. Hindi po. Hindi lang din yung mga leaders. Sabihin natin, hindi naman kami kasama dyan. Kasi mga lang yan, mga officers lang yan. So hindi po. Community, ay tayo pong lahat yan. We are to build it together. So, as a church, yan po yung itanong naman natin, sasabi natin yung personal, But as a church, what kind of community are we building? Yan po yung ating itanong. And to end, basahin po natin, Kasi si Jesus nga, ito nga yung sabi natin, may washing of feet. Tapos sinabi niya tong mga words na ito, as I have loved you, you must love one another. Sa John 17:20-21 po, ito po yung panalangin ni Jesus. Nung pong siya ay, nananalangin bago siya hulihin. Ayan. Sabi po niya dyan, my prayer is not for them alone.
I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Ito po ay conversation niya kay God the Father. At ito po ay panalangin pa. Mayroon mo imagine niyo po, no? Si Jesus, mamamatay na. A few hours, no? Huhulihin na po siya dyan. Pero ang prayer pa rin po niya ay para dun sa mga mananampalataya, para sa mga maniniwala sa Kanya. Ang sabi pa niya dyan, that they may be one just as you are in me. Ayan. So, yun pa po yung standard natin, no? Si Jesus and si God the Father, na sana, Lord, maging iisa sila. Sana maging isa silang community. So, ito po yung tanong para sa atin tonight. Are we building a church that answers to Jesus' prayers? Answered prayer na ba tayo ng Lord Jesus? Amen. So, yan po yung ating paalala. We are known by the love of God. At paano po natin i-build yung community na ito? No? Sabi po, yung community that looks like Jesus, una, receive His love. So yung relationship po natin kay Jesus, yun po yung source ng ating pagmamahal. Reflect His love. Yung relationship po natin sa ibang tao, yun po yung expression na, no? Na-reflect na natin yung pagmamahal ng Lord. And then, reveal His love. Yung community po natin, it becomes a witness. So sabi natin, no, kanina, paano kaya natin makikita yung isang church na ito talaga ay church, kung meron tayong pagmamahal na kawangis, ni Jesus. So, nawa, sama-sama po tayo. Gusto niyo po bang kasama ko po kayo to build a community, no, that looks like Jesus? Amen po? Amen po. And maraming salamat po sa Lord sa paalaala niya. Ito po yung kanya mensahe. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord. We honor your holy name. And we know, Father, na ikaw po, O Diyos, yung siyang nakakakita. Sa mga puso po ng bawat isa na narito po ngayon, mga puso po ng inyong mga anak. Panginoon, ikaw po yung standard namin ng perfection. And you see our hearts, Lord God, hindi yung performance namin, hindi yung kaya naming ibigay sa inyo. Pero binibigay mo po yung pasensya mo sa amin. Binibigay mo yung biyaya mo sa amin, Lord God. And patuloy mo kaming pinapaalalahanan that you first love us, Panginoon, so that we can love others as well. Salamat, Panginoon, sa privilege na ito. Salamat sa mga relationships, Lord God, na meron po kami. So that ikaw, Panginoon, as our standard, Panginoon, sa inyo kami kukuha ng lakas. Sa inyo kami kukuha, Lord God, ng kapayapaan, ng pasensya, Lord, ng gentleness, ng kindness. Sa inyo po kami kukuha, Lord, lahat ng mga ito. And we know, Father God, ikaw yung magtuturo sa amin kung paano po mahalin yung bawat isa. Lord, I pray, Lord God, sa aking pong mga kapatid, Lord God, as a church, Lord, we are praying for our church. Lord, if there's hurt, Lord, among us, Father, bring healing, Lord God, and restoration, Lord. If there's bitterness, Lord, sa bawat isa, or personally, Panginoon, sa mga kamag-anak namin, sa mga kaklase namin, katrabaho namin, or sa bawat isa sa amin, sa ministry, sa leadership, Lord, ikaw po, Lord God, yung siyang magbigay, Lord, ng forgiveness sa bawat isa. Teach us how to forgive and to reconcile with one another, Father. Kung meron kang nakikitang pride sa mga puso namin, Lord, teach us to be humble before you. Kung may mga division, kung may mga factions, Lord God, bring unity, bring reconciliation, Lord. Kung may kalungkutan,
If there's anyone, Lord, na nanlalamig, nanlulupaypay, Panginoon, help us to help one another become a family so that we can feel, Lord, na nagbibilong kami dito sa amin pong community. Kung meron pong mga nanghihina, Panginoon, teach us, Lord, to carry one another's burdens, Lord. At, Lord, we are asking you, Father, kasi hindi po namin kaya ng kami lang, hindi po namin kaya ng mag-isa. Make us a church, make us a community that looks like you, Lord. So that lahat, Lord God, na mga makakakita sa amin, hindi namin kakilala, or even yung mga kakilala namin, mga kapamilya namin, everyone will know, Lord God, that kami po ay mga Kristiyano. Na kami, yung mga tao, Lord God, na nagmamahal sa inyo, and we can point them to you, Jesus. Hindi po sa sarili namin, hindi po sa mga ginagawa naming activities o programa, but to you, Lord God, so that people will encounter you and have a personal relationship sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, kasi alam po namin, Panginoon, we have received your love. Tinatanggap po namin yung pag-ibig mo sa amin. Lord, help us to reflect this, Lord, sa aming pong gawa, sa aming pong buhay, and help us, Father God, to reveal this love sa ibang tao. Kung nasaan man kami, Panginoon, alam ko, nilalagay mo yung bawat isa sa mga kanya-kanyang mga pulpito, Panginoon. We are praying for these people, mga kasama po namin sa bahay. It might be na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Mga katrabaho po namin, kaibigan po namin, kaklase po namin na wala pang konsepto ng kaligtasan. Panginoon, turuan mo po kami to show your love to them. At ikaw lamang, O Lord God, ang siyang magbigay po sa amin ng lakas to endure lahat po ng ito. Salamat, Panginoon, kasi alam ko po, ikaw, O Diyos, yung siyang nasa sentro namin at wala nang iba. Banal na Espiritu, tulungan mo po kami sa lahat ng ito at sa iyo lamang, Panginoon namin, binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.